Sa pagbubulay-bulay po ng salita ng Panginoon sa gabing ito, please turn with me to Second John chapter 1, verse 1 hanggang sa verse 3. Actually, isang chapter lang po ang book of Second John. Salamat sa Panginoon dahil natapos po natin ang ating expository series ng First John sa loob ng iilang mga buwan po. At ngayon ay uumpisahan po natin ang ating expository series sa Second John. Hindi natin alam kung ilang Sundays ang i-google natin nito. Basta ano po ito, isang chapter lang naman po ang Second John. Okay, verse 1 hanggang sa verse 3, ang sabi po dito mga kapatid, ang matanda sa hinirang na ginang at sa kaniyang mga anak na aking iniibig sa katotohanan, at hindi lamang ako kundi pati ang lahat ng mga nakakaalam ng katotohanan. Dahil sa katotohanan na nananatili sa atin at sa atin magpakailanman. Sumaatin nawa ang biyaya, kahabagan at kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Hesus Kristo at ang anak ng Ama sa katotohanan at sa pag-ibig. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Sa mundo po natin ngayon na punong-puno po ng subjective feelings and personal truths, ibig sabihin relative, walang absolute truth, ay kailangang itanong natin palagi sa ating sarili, ano ba ang foundation ng ating Christian life? Ano ba ang pundasyon ng ating pananampalataya? Ang ating pananampalataya ba ay nakabase sa emotion? Ang ating pananampalataya ba ay nakabatay sa cultural trends, kung ano ang uso sa ating kultura? Or ang ating pananampalataya ba ay nakabatay sa personal compatibility with other believers? Kung ito po ang kalagayan po, ay ang ating pananampalataya ay parang isang bahay na naitayo sa ibabaw ng buhanginan. Pagdating po ng mga bagyo, ng mga pagsubok sa buhay, ang ating pananampalataya at ang ating pagkakaisa sa loob ng iglesia ay mawawasak. Kung hindi po nakabatay sa salita ng Diyos ang ating pananampalataya at nakabatay lang sa human compatibility, human emotion, or cultural trends. Si Apostle John sa kanyang opening greeting ng kanyang pangalawang liham ay hindi lamang nagbibigay sa atin ng polite na salutation, but it is a theological manifesto. Kahit sa kanyang greeting, nagtuturo po siya sa atin ng theology. He immediately establishes that true Christian love, ang tunay na pag-ibig, ang tunay na pagkakaisa, ang tunay na seguridad spiritually, ay hindi po nakaugat sa human sentiment, but it is rooted in the unshakable objective reality of the gospel. It's really the truth that is the foundation of our faith. Sa gabing ito, makikita po natin na ang pag-ibig na ating ipinamumuhay bilang isang iglesia ay napapanatili at nasisecure sa pamamagitan ng katotohanan na siyang nagbigkis sa atin, sa ating lahat kay Kristo. Kaya ang tema po sa ating pagbubulay-bulay ngayong gabi is the immutable foundation, ang pundasyon na hindi nagbabago, ang pag-ibig na nakaangkla sa katotohanan. So the truth is really the foundation of our Christian love and Christian unity. So ang tema po ng ating pagbubulay-bulayan ngayong gabi is Christian unity, love and spiritual security ay hindi po nakabatay sa emotion at saka sa subjective na karanasan, kundi ito ay nakabatay sa pundasyon ng objective gospel truth, which is secured by the sovereign decree of the Triune God. Meron pong tatlong bahagi ang ating pagbubulay-bulay ngayong gabi. Una, the authority of humility and the definition of true love. Pangalawa, the permanence of grace. And pangatlo, the Trinitarian provision. At naway tulungan po tayo ng ating Panginoon sa ating pagpapatuloy sa pagbubulay-bulay ng kanyang salita ngayong gabi. Dumako na po tayo sa unang punto.
the authority of humility, and the definition of true love. Ang tanong dito, papaano pinakilala ni Apostle John ang kanyang sarili? Sino ba si Apostle John? Di ba siya ay apostol? Isa siya sa 12 apostles and isa siya sa inner or sa core apostles composed of James, John, and Peter. So sila talaga yung malapit sa ating Panginoong Hesukristo nung nandito pa si Kristo sa lupa. And he is the last surviving apostle. Siya yung natira, nabuhay pa sa panahong ito. Matandang-matanda na siya, more than 100 years old. Pero paano ba niya inintroduce ang kaniyang sarili? Ang paraan niya sa pag-introduce sa kaniyang sarili is a very humble introduction. Imbis na pinakilala niya ang kaniyang sarili as the apostle, the last surviving apostle, ang kanyang ginamit sa kanyang sarili is yung title na elder. Simply matanda lang. John, the last living apostle, uses the simple, humble title, the elder, presbyteros. At ito talaga ang magsiset ng standard sa lahat ng uri ng spiritual leadership sa loob ng iglesia. Ang tunay na autoridad ay hindi po nakaugat, hindi nakagamot sa title, sa titulo, or sa hierarchy, but it is rooted in spiritual maturity, wisdom, and sacrificial service. Ito ang pinakita ni Apostle John sa atin ngayong gabi. Gaya ng sinabi po ni Martin Lloyd-Jones, nung pinangaralan niya ang mga ministers na kaniyang kausap, ang sabi ni Martin Lloyd-Jones, the greatest man is the man who serves the longest and the most self-effacingly. Ibig sabihin, hindi niya binabandila ang kaniyang sarili. Hindi niya binubuhat ang kaniyang sariling bangko. At minumodel po ni Apostle John ang pastoral humility upang magiging gayahin, magiging example sa mga Christian leaders sa lahat ng henerasyon. So, sino ba ang sinulatan ni Apostle John dito? Kasi meron pong ginang na binanggit sa verse 1 eh. Di ba ang sabi dito, ang matanda, so this is the Apostle John, sa hinirang na ginang at sa kaniyang mga anak. So sino ba itong ginang na hinirang at sa kaniyang mga anak? Well, dalawang interpretation. It could be literal, na meron talagang ginang na sinulatan si Apostle John at yung kaniyang mga anak ay kasama din sa pagbati ni Apostle John. But if we will study the entire chapter and the nature of the epistle of John, makikita po natin that the elect lady and her children is a symbolical metaphor for the local church. The local church is symbolized as the lady, the elect lady. At binanggit yung salitang elect. Nagpapatunay yan sa doctrine of election. Sapagkat hindi ka magiging kabahagi ng iglesia kung hindi ka hinirang ng Diyos para sa kaligtasan. So the elect lady and her children refers to the local church and the members in her midst. Ayon pa kay Arthur Pink, ang sabi po niya, the foundation of all blessings is the eternal choice of God, which is sovereign and immutable. Our love for one another springs from the same sovereign purpose that chose us. Dahil alam natin na tayo ay pinili ng Diyos para sa kaligtasan even before the foundation of the world. At ang mga kasamahan sa iglesia ay mga kapwa hinirang ng Diyos even before the foundation of the world. Walang dahilan kung bakit hindi natin sila iibigin. Ang pag-ibig po ni John sa iglesia na kanyang sinulatan is in truth. Sa katotohanan, yun ang sinasabi po ng ating teksto. And this is the essential qualifier. Ano ba ang batayan ng ating pag-ibig na Kristiyano? Hindi po sentimental feelings, hindi po culture-driven, but it is gospel-anchored love. Pag-ibig na nakabatay sa katotohanan. Pag-ibig na nakabatay sa katotohanan ng Ebanghelyo. It is a sincere, genuine affection that is governed by and expressed within the bounds of saving doctrine. Ang katotohanan po ay sagrado.
Ito po ang pundasyon ng ating pagkakaisa. Ang pagkakaisa na hindi founded by unity, hindi founded by truth of the gospel. Ang unity na hindi founded by the truth, yung unity na yan ay organizational unity lang yan. Yung organisasyon. Pero hindi talaga yan siya church unity. Dahil ang church unity ay nakabatay talaga sa katotohanan. Kaya kung meron pong nagtuturo ng kamalian at hindi yumayakap sa katotohanan, ay kailangan pong tanggalin mula sa iglesia. At ang sabi pa ni Apostle John sa verse 1, hindi lang siya ang bumabati dito sa church na kaniyang sinulatan at saka sa mga members. Ang sabi pa dito, sa hinirang naginang at sa kaniyang mga anak na aking iniibig sa katotohanan at hindi lamang ako. So meaning to say, meron pang kasamahan si Apostle John na bumabati din mga Christians from different churches, kundi pati ang lahat ng mga nakakaalam sa katotohanan. So the Christians in different places are described as people who know the truth. They are not ignorant of the truth. Ibig sabihin, kilala nila si Kristo. Sino ba si Kristo? He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. So when they know the truth, they know Christ. When they know the truth, they know the message of the gospel. They know the word of truth. Ang requirement pala sa church membership ay hindi yung gusto ka lang magpa-member sa church. Ang sinasabi po ng Book of Acts, sila yaong mga tumanggap sa turo ng mga apostol. Sila yaong tumanggap sa katotohanan. Sila yaong merong Kristo sa kanilang buhay. Hindi po pala maaring tanggapin sa iglesia ang isang tao na mangmang pagdating sa mensahe ng Ebanghelyo at mangmang sa katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi lamang ako, kundi pati ang lahat ng mga nakakaalam ng katotohanan. What a fitting description sa isang kasapi ng iglesia in many different places. And that is why our church is named the Pillar of Truth or Pillar of Truth. Hango sa tawag talaga ng Panginoon sa church, sa Bible, the church is the Pillar of Truth and the bulwark of truth. Yun po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang katotohanan po ang foundation ng ating unity. The presence of all who know the truth shows this love is shared by the universal communion of saints. Itong pag-ibig na ito ay nakikibahagi or it is shared by all of the believers all over the world. Kaya hindi po nakapagtataka na kahit first time pa nating na-meet ang isang Christian sa isang lugar, parang matagal na natin siyang kilala. Di ba? Kahit first time pa natin silang makasama dahil meron pong common truth na nagbabind sa atin together. There is the common truth na siyang batayan po ng ating Christian love. And this love is shared by the universal communion of saints. This shared love is the natural outflow of truth, the gospel, na nagre-require ng knowledge. Kaya kailangan nating mangaral. Kailangan nating mangaral. The most important part of our worship celebration is the proclamation of the Word of God. Sa ating worship, meron pa tayong scripture reading. Sermonette din yun. We need to feed the people with the truth of God's Word. They need to have knowledge because faith is based on knowledge. Yun po ang pinakaunang paa ng pananampalataya. Saving knowledge. It is an intellectual grasp of the facts of the gospel. At hindi lang knowledge, kundi assent or assensus or agreement to the knowledge. Sumasang-ayon ka sa knowledge na natanggap mo, na totoo yun. And then pangatlo is trust, fiducia. Ito yung personal, heartfelt reliance upon Christ. Kay Kristo ka lang nananalig. Yun ang saving faith. And the church that compromises the objective truth, ang isang iglesia na naging pabaya sa pangangaral sa katotohanan, ay isang iglesia na hindi na nagfa-function according to its purpose because
The church is described in the Bible as the pillar and bulwark of truth. That's found in 1 Timothy chapter 3 verse 15. At ang iglesia na yan ay hindi magtatagal. Mawawasak yan. At ang pagkakaisa ay mawawasak din sapagkat ang katotohanan ay pinabayaan. So that's the first point. The second point is the permanence of grace. Ang katotohanan na nananatili. Inexplain po ito ni Apostle John sa verse 2. Sabi po dito, dahil sa katotohanan na nananatili sa atin at sa atin magpakailanman. Hindi po namamatay ang pag-ibig natin sa kapwa mananampalataya. Hindi namamatay dahil ang katotohanan ay hindi namamatay. Nananatili ito sa atin magpakailanman. Remember, Jesus is the truth. Hindi naman po namamatay ang ating Panginoon. He has no beginning, He has no end. Ang Ebanghelyo ay nag-iisang Ebanghelyo, the Word of Truth. Dahil sa katotohanan na nananatili sa atin at sa atin magpakailanman. And that means love which is founded upon the truth is meant to be permanent. The truth is the glue of the church. This is the abiding truth. Our love is not rooted in feelings. It is grounded on the truth. We are united horizontally with one another because we are united vertically to Christ, who is the truth. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo na ating pinanghahawakan. Can you imagine, merong dalawang barko? Dalawang barko na nasa kalagitnaan po ng bagyo. Hindi na nga nakikita ng mga pasahero ng barko ang isa't isa, yung nandun sa kapwa barko. Pero yung kapwa barko, kahit ma-shaken man, hindi po sila maghihiwalay dahil meron pong cable na nakadugtong sa dalawang barko na yon. Merong cable na nakadugtong. Makapal na cable. Bakal na cable. Maaring ang mga sakay ng barko na yon ay nagtatalo. Meron silang mga iba't ibang mga flags, iba't ibang cultural background. Maaring hindi nila nakikita ang isa't isa dahil sa fog, but they are bound together by that cable. Ang katotohanan, ito po yung unbreakable cable of the gospel that binds all together, binds all believers in Christ, and therefore, we are bound to one another. Ang kanilang pag-ibig ay secure dahil ang cable of the gospel truth is secure. At ano po ang itinuturo ng Panginoon sa verse 2 ng greeting ni Apostle John sa kanyang pangalawang liham? He is teaching us the doctrine of perseverance. Because the truth will be with us forever. Jesus Christ, who is the truth, will be with us forever. He will never leave us nor forsake us. And that means all of the true believers in the Lord Jesus Christ will really persevere. Because the truth, Jesus Christ will preserve us. Ang truth pala, ang ating Panginoong Hesukristo at ang salita ng katotohanan ng kanyang salita, hindi yan temporary tenant sa ating buhay, but the truth is a permanent resident. And it is a mark of true regeneration applied by the Holy Spirit. Now, pakinggan po natin ang chapter 17, paragraph 1 ng ating Confession of Faith, the Summarium Fidei Christianae Filipinas. Ang sabi po dito, God accepts those He loves, effectively calls them, and makes them holy through His Spirit. He gives them the precious faith of His chosen people. These individuals cannot lose their state of grace, either completely or permanently. Hindi nawawala ang kaligtasan. They will certainly continue in this grace until the end and will be eternally saved. This is because God's gifts and His calling are irreversible. Because of this, He continues to create and strengthen their faith, repentance, love, joy, hope, and all the other gifts of the Holy Spirit which lead to eternal life. Even though they may face many storms and floods, nothing can ever remove them from the foundation and rock
to which they are fastened by faith. However, due to a lack of faith and the temptation of Satan, they may temporarily lose their awareness of God's light and love. Even in these moments, God remains unchanged. Praise God. They can be sure that they will be kept by God's power until they receive salvation. They will enjoy what Christ has purchased for them, because they are engraved on the palms of God's hands, and their names have been written in the book of life from all eternity. Dahil kay Kristo at ang kanyang salita na nananahan at nananatili sa atin magpakailanman, the love that flows from that union is also permanent. And this is our glorious assurance. Ang tunay na pag-ibig sa loob ng iglesia ay hindi talaga mag-fail, because the truth that secures us will never leave us. And that leads us to the third and final point, the Trinitarian provision. Ano ba ang Trinitarian provision? Ang binigay ng Triune Jehovah sa atin: grace, mercy, and peace. Yun ang desire ni John para sa kanyang mga sinulatan. Pero itong grace, mercy, and peace, natanggap na natin ito initially sa ating regeneration, sa ating salvation. Pero araw-araw, nananatili pa rin ang pangangailangan natin sa biyaya, sa kahabagan at kapayapaan. Ang greeting ni Apostle John ay hindi lamang salutation, it is a Trinitarian benediction. It is a profound summary of the gospel's provision. Ang sabi po ng verse 3, sumaatin nawa ang biyaya, kahabagan at kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Hesukristo, ang anak ng Ama, sa katotohanan at sa pag-ibig. So ang substance po ng benediction ni Apostle John ay tatlo: grace, mercy, and peace. Grace, ito yung pabor ng Diyos na hindi natin kinita. This is the foundation that deals with our status as deserving rebels. Pero binigyan niya tayo ng biyaya. Now, ang mercy, ang habag, imbis na ang kaparusahan na nararapat sa atin ay ibuhos sa atin, hindi po binuhos ng Diyos. Saan po niya binuhos? Sa kanyang anak na si Hesukristo. We are wretched sinners, pero nakasumpong po tayo ng awa. And then peace, kapayapaan, reconciliation with God, the result of the blood of Christ. It is a settled assurance, peace with God, Pax Dei, mga kapatid. Imagine, ikaw ay isang hinatulan na rebelde at naghihintay ka na lang sa execution mo. And then all of the sudden, ang hari or ang presidente ay nagkaloob sa iyo ng full pardon. Full na pardon. Anong tawag niyan? Grace, biyaya. Di ba? Hindi ka karapat-dapat, guilty ka, criminal ka. Naghihintay ka na lang sa execution mo. But the president has given you full pardon. Pero hindi ka lang niya pinatawad. Nagsugo pa siya ng mga servant para tugunan ang mga pangangailangan mo, para iahon ka sa miserable condition doon sa kulungan at bigyan ka ng relief. Ang tawag po niyan, mercy, awa, habag. At ang result is that ang takot mo ay nawawala. Ang takot sa puso mo laban sa hari nawawala, because you are reconciled to the King and you have peace. Now, itong tatlong pagpapala na ito, they come as a package and they are gifted entirely by the King of Kings and the Lord of Lords. Sino ang source ng condition na yan? Grace, mercy, and peace. Well, ang source is emphatically Trinitarian. Nabanggit ang Diyos Ama, nabanggit ang Diyos Anak, ang ating Panginoong Hesukristo, and the Holy Spirit is implied. Because it is the Holy Spirit who applies these blessings sa puso at isipan po natin. And crucially, itong blessings na ito ay nararanasan po natin sa katotohanan at sa pag-ibig. Truth sustains peace. Ito yung pinaliwanag ko kanina pa. Ang katotohanan ang nagsusustain, nagpapanatili ng kapayapaan. Our peace is directly proportional to the degree we live by the objective truth. If we compromise the gospel truth, our assurance is disrupted
and our peace is compromised. At ang pag-ibig din ay nagpapamalas ng kapayapaan. When we are resting in God's grace and mercy, the natural, inevitable outflow is love toward the brethren. Di ba? Pag-ibig talaga ang natural outflow. A heart at peace with God cannot remain at war with the body of Christ. Uulitin ko po. A heart at peace with God cannot remain at war with the body of Christ. So, inuumpisahan po natin ang ating pag-aaral sa 2 John, sa humble greeting ni John, humble authority and the love shared by the elect. We conclude with the unchanging source of that love. At ang source ay ang triune Jehovah. The truth revealed and sustained by the triune God. Tayo po ay prone na magkakaroon ng spiritual amnesia. Nakakalimot po tayo. Nakakalimot tayo at madalas ay bumabalik pa rin tayo, natutukso tayong bumalik sa work-based creed or works-based salvation. Well, ang greeting ni Apostle John is a perpetual exhortation. We must be reminded daily of the gospel to live in continual peace. Meron ka bang kapayapaan sa Diyos sa gabing ito? If so, ang kapayapaan na yan ay nakaangkla ba sa objective, immutable truth of Christ's finished work? O ang kapayapaan mo ay nakaangkla sa pabago-bago mong feelings? If it is anchored in the truth, let that truth abide in us forever. And let the inevitable result be deep, sacrificial love for all who share that same glorious truth. At para sa kaibigan, mga kaibigan natin, na wala pa kay Kristo, ibig sabihin wala pa sa katotohanan, talagang namumuhay kayo sa kasinungalingan, sumasamba kayo sa Diyos-Diyosan, at inaakala ninyo na totoo yan. Hindi yan totoo. Diyos-Diyosan yan eh. Di ba? Inaakala ninyo na kayo ay naliligtas sa good works mo. Inaakala mo na ikaw ay mabuti. Hindi yan totoo. Kasinungalingan yan. Walang mabuti. Wala. Kahit isa. Sabi ng Romans chapter 3 verse 10 to 12. Inaakala mo ng good works mo ang magliligtas sa iyo. Kasinungalingan yan. The Bible tells us na ang ating katuwiran ay maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Inaakala mo na ang good works ang magliligtas sa iyo? That's a lie. Dahil ang sabi po ng Biblia, for by grace you have been saved through faith, and this is not of yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Pero si Satanas gusto talaga niyang ma-establish yung doktrina na pinanghahawakan mo, kaibigan, na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa. Pero hindi talaga yan ang sinasabi ng Bible. Ang katotohanan ng Biblia ay nagsasabi na ang batayan ng kaligtasan ay biyaya at matatanggap mo ito sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. At ang tunay na pananampalataya ay merong tunay na pagtalikod sa kasalanan. Merong knowledge, merong agreement to that knowledge, at meron pong trust, merong pananalig sa ating Panginoon. Nawa ay mangyari ito sa iyo, kaibigan. Huwag kang mag-rest hanggang sa nakilala mo si Kristo, who is the truth. Huwag kang mag-rest hanggang sa makilala mo or malaman mo ang katotohanan. Ang katotohanan ng ating kaligtasan na tanging sa biyaya lamang po. Now, magsisi ka sa kasalanan mo, kaibigan, at lumapit ka kay Kristo lamang para sa kaligtasan mo. Gawin mo ito ngayon, baka bukas ay huli na ang lahat. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, salamat po sa mensahe na aming narinig ngayon. Ang Christian faith ay hindi po nakabatay sa haka-haka or presumption, subjective feeling. It is based upon the objective truth, for faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Nawa po, aming Panginoon, ay kayo po ang siyang magpalago sa amin sa katotohanan. Tulungan ninyo kami, O Diyos, na mamuhay sa katotohanan, i-uphold ang katotohanan sa aming kalagitnaan. This is the objective truth, and this is the basis of our confidence and of our love for you and for the brethren. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen.